Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin itong buhay ng mga evacuees sa Bogo City, Cebu. Yung tinamaan po ng 6.9 magnitude na lindol. Binisita uli ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang ating Pangulo, napakasipag po. Nasabi sa press code kahapon sa Pandesal Forum ni Sara Duterte, hindi man daw magtrabaho. Sabi ni Sara, kaya importante po, dapat pala talaga, everyday, yung activity ng ating Pangulo, ipagsama natin sa ating vlogging para hindi umobra po yung kasinungalingan ni Sara Duterte. O yung ating Pangulo, bumalik po sa Bogo City. Yan 40 minutes ago pa lang, published by Manila Bulletin. President Marcos revisited the areas most affected by the September 30 Cebu earthquake to ensure that additional assistance has been delivered. In line with his earlier directive, in San Remigio, a tent city with 150 tents for 250 families was quickly established within just a few days, while 20 sturdier and more comfortable modular shelter units were also turned over at Bayanihan Village in the same area. So aside from financial aid from the government, the temporary residents in both sites are also provided with food, water, and sanitation facilities, as well as wellness services such as medical consultations and mental health and psychological support. Yan po ang ating Pangulo, napakasipag. Tingnan naman po ninyo na sabi ni Sara Duterte, hindi man anya magtrabaho after anyang umalis ako sa gabinete. Yan bang hindi magtrabaho? Baka may ipakalat na naman yung mga, tingnan ninyo, si Gobernador Baricuatro, kasama niya, DDS ito. Ito yung napakagandang modular shelter. Baka may magpakalat na naman po na sabihing nagsigaw-sigawan niya yung mga taong Sara-Sara. Yan napakaganda po. Diba? Doon kasi daw sa Davao Oriental, nang pumunta doon ang ating Pangulo, may nagsigaw-sigaw na Sara-Sara. Yan pala mga kababayan, Duterte. Yan pala mga kababayan, fake news yun. Edited daw yung video. Ganawa naman talaga, mahilig sa editing yung mga DDS po, mga supporters ni Sara at ni Digong. Ito po pinost ng finact-check po ng Philippine Star, audio ng viral video ni Marcos sa Davao Oriental altered. Altered ang audio ng viral ni President Bongbong Marcos na may sumisigaw na Duterte or Sara. O di ba? Mga kababayan. Pero doon sa doon sa Manay, Davao Oriental, ang nagsabi si Montulfo. Yun daw yung sabi doon. Baka piki din, mga kababayan. Sabi ni Montulfo, dapat niya matuto kayo magpasalamat. Palibasaan niya, mga taga-bundok kayo. Mga uncivilized niya kayo. Kahit isang araw man lang niya, sabi ni Montulfo, yung okasyon na yon, hindi ninyo makalimutan ang politika. Pinangaralan po ni Montulfo. Pero itong sabi dito sa Davao Oriental, yung audio po, piniki, sabi ng Philstar. Ito pa Duterte, sa harap ni Marcos sa Davao Oriental, huwag agad magpapaniwala sa... Dali lang po. Ito po. Ito ba talaga ng Duterte sa harap ni Marcos sa Davao Oriental? Huwag agad magpapaniwala sa video na pinost ni Madam Coriana na may 1.8 million followers sa Facebook. Rinig ang mga nagchat-chat ng Duterte noong bumisita si President Bongbong Marcos sa Davao. May nakalagay ding text na reaksyon ng mga taga Davao sa pagdalaw ni BBM. Fake pala po. Sa kanyang video edited na siya inilabas noong October 13, 2025. Meron itong mahigit 4 million Pinacheck views ng at Philippine Star. 45,000 likes. Pero, totoo nga ba ito? Hindi. Kasi altered or edited ang video na ito. Pinatungan ng audio ng mga chants. Ano nga ba ang nangyari? Nanggaling ang original clip na ito ni Marcos mula kay Maris Kalipayan Masinadjong sa Facebook na pinost ng ilan oras lamang
bago ang altered video. Kinuha ito nang dumalaw si Marcos sa Davao Oriental noong October 13, 2025. You see? Matapos tamaan ito ng magnitude 7.4 na lindol at magnitude 6.7 na aftershocks noong October 10, 2025. Ang totoong audio ay naglalaman ng reaksyon ng mga taga-suporta niya noong dumating siya at ang tunog ng sasakyan. Kaya bago mag-react o mag-share, siguraduhin tama o totoo ang nilalaman nito. At laging tandaan na hindi porke viral ay totoo ito. May mga Piki pala po. Mahilig sila mga kababayan mamiki ng mga video. Remember yung video mga kababayan na ang sabi sumisinghot ng di ba? Bangag video pong pinakalat ni Atty. Harry Roque. Mahilig po sila sa pamimiki at fake news, pagpapakalat. Mismong si Sara Duterte, mahilig sa fake news. Imagine sa Pandesal Forum po, kahapon sa Quezon City, sinabi ni Sara, hindi daw nagtatrabaho yung ating Pangulo. Ayan o, si Sara Duterte, pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag. I swear to the flag daw mga kababayan. Hindi man na niya nagtatrabaho si BBM. Yan o, ulitin natin. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi daw nagtatrabaho, hindi nagtatanong nung DepEd Secretary siya. I swear to the flag. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USIC at ASIC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet. Kaisa-isa na daw lang na nagtatrabaho, nagde-deliver sa cabinet ni PBBM. Siya na lang. Sa akin. O di nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Nang nawala daw siya sa DepEd, wala nang accomplishment at all daw yung ating Pangulo. Ganon katindi si Sara Duterte, mga kababayan, magsinungaling. Arap-arapan nagsisinungaling siya sa media at sa mamamayang Pilipino siyempre. Ito yung ebidensya, mga kababayan. Hindi totoo yung sinasabi, sinungaling si Sara Duterte. O ito po. Karap niya yung presidente, meeting ng DepEd. Ito siya, oh. Ito yung ating Pangulo. Daycare site sa atin naman, Mr. President. The feeding site ng daycare, the budget is launched to us. Yan, oh, sabi dito, throwback. PBBM meeting with DepEd and DSWD. Sabi ni Shiminette, hindi daw nagtatanong.
at all si PBBM tungkol sa trabaho. Pero sa video na to, nagtanong si PBBM, sumagot si Ximenet. Parang hindi satisfied si PBBM kasi inulit lang ni Ximenet yung nasa screen. Buti na lang to the rescue si Rex Gatchalian na lagyan ng nuance at context yung sagot, sabi ni Mark Ian Everyday. Yan From 2023, there was a 5 billion. This year, for 2024, we budgeted 11 billion. Daycare site sa atin naman, Mr. President. The feeding site ng daycare, the budget is launched to us. Huling-huli po ang pagsisinungaling ni harap-harapan ang pagsisinungaling ni Sara. Siyempre, yung mga followers niyang sinungaling din, naniniwala sa kanya. Sabi dito sa post ni Attorney Wilfredo Garrido, supalpal na naman si Inday kay Ate Claire sa kanyang pagtataas ng bangko. Sinupalpal na naman po ni Yussi Claire Castro kasi yung pagtataas ng bangko, sariling bangko ni Sara Duterte na siya lang daw yung nagdi-deliver sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong. Ano dineliver mo? Pakinggan natin ito. Because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what Admission they are na wala doing. siyang alam. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So Ang anong ginawa ko i-deliver lang, niya? which I Wala do siyang alam. very well, admittedly, is magpukpuk talaga ng tao to drive a person to do what they are Taga-pokpok supposed at to taga... Pangalawa, totoo naman, walang direktiba ang Pangulo sa mga ginagawa niya sa DepEd tulad ng pag-create ng ghost students. Yun ang na-deliver niya. Yung laptop na hindi makuha-kuha sa yung 1.5 gadgets and materials, school materials na hindi kinuha sa warehouse ng ilang taon, nabayaan niya lang doon. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. At yung mga anomalya, yung mga bulok yun na ang pagkain, performance niya, achievement mga niya. inaamag na pagkain na dineliver pa yata sa mga estudyante kasi na-deliver, nakita, bulok Direktiba ng Pangulo yan. Tama po siya. Yung ginagawa po niya talaga sa DepEd at that time na sekretary siya, hindi po yan direktiba ng Pangulo dahil hindi po ganyan mag-uutos ang Pangulo ng ganyang kapalpakan. Durog na durog mga kababayan, pisak na pisak si Sara Duterte. Tapos sabi dito sa balita, Sara Duterte finally reveals how DepEd confidential funds were spent. Sabi niya, ginamit daw niya yung confidential funds para imbestigahan yung alleged rampant corruption in the agency or sa DepEd, including the 2.9 billion pesos na deal for outdated and overpriced laptops. Doon niya ginamit. Hindi man kailangan ng milyon doon na confidential funds para i-check kung paano ginamit yung pondo. Kailangan lang ipatawag niya yung kanyang mga opisyal at tingnan yun mga dokumento kung paano ginamit yung pondo. Kailangan mo pang gumamit ng confidential funds para i-check. Di ba mga kababayan, masyadong halatado? At hindi man niya ito sinabi noon. Di yan kasama sa pinagamitan ng confidential funds. Biglang nadagdagan. Malamang lalo siyang magkabuhol-buhol sa pagpapaliwanag niyan. Pag binulat-lat mga kababayan yan ni Ombudsman Boyeng Rimulya, lahat ito imbestigahan mga kababayan ni Ombudsman Boyeng Rimulya. So may bago siyang ipapaliwanag kung bakit ganon. Sabi dito, but her statement during the Pandesal Forum held at Kamuning Bakery in Quezon City contradicted the DepEd's claim last year that it was unaware of how Duterte spent the 112.5 million pesos confidential funds for the agency in 2023. O diba nagkabol-bol po? Basta kasinungalingan po, mahuhuli mismo sa bibig. Duterte had previously refused to say how the secret funds were used, as she pointed to the Commission on Audit as the agency authorized to disclose where the funds went. There were many reports of corruption inside the DepEd, not just in the central office but also the regional offices, sabi po niya. In March 2022, COA flagged the DepEd
then Undersecretary Leonor Briones, Duterte's predecessor, for buying 2.4 billion worth of reportedly outdated and pricey laptops for teachers conducting online classes in 2021 at the height of the COVID pandemic. But according to Duterte, their investigation found that the procurement of the overpriced laptops did not happen inside the DepEd but within the procurement service of the Department of Budget and Management. So, not all the procurement documents are in the DepEd, sabi po ni Sara. What we could only do back then was to blacklist companies. So nilaglag na niya si Leonor Briones, pati yung kanyang tatay kasi nangyari yan sa panahon ng kanyang tatay, DepEd Secretary si Briones. Nakita ninyo, hindi talaga nag-iisip si Sara. Daldal lang ng daldal. Pinapahamak niya lagi yung sarili niya at kanyang pamilya, mismo yung tatay niya at mga kaalyado. Kaya magandang sigilang ang press con po ni Sara. Yan, Gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, panahon ng tatay niya, pinamak na niya yung tatay na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. Ang daming imbestigan po si Ombudsman Boying Rimulya. Malamang dito na po makorner ng todo-todo si Sara Duterte. Dinagdagan niya yung kanyang problema. Wala mismo sa kanyang bibig. Sa paggastos ng confidential funds, mga kababayan. But anyway, siya man lang po, sabi natin, ang gumagawa ng sarili niyang problema sa kanyang kadaldalan. O di okay. Yes, sabi ng mga netizen, sabi ni G. Savet Barcia, sa tinagal-tagal mong mag-isip ng script, yan talagang naisip mong palasot. Dati ka bang baliw? Sabi ni Noel Duterte, how convenient. Kamag-anak nila to. Sabi ni Richard Baguio, new script. Sabi ni BM Espino, she said before that it was used for intelligence operations against on-campus activities of the NPA. Sabi ni Tami Cruzado, lawyer, 150 million bayad every month. Saan galing yung pera ninyo? Sabi ni Mirna Lomo, diversionary tactics ni Sarayad para lumihis ang issue niya when she was the DepEd Secretary. Sabi ni Bongkorn Butter, I think there's no need to use confidential funds upon turnover of the properties. The property custodian has to attach his report which he had appended in the turnover of properties. Sabi ni Wilbert C., the Dutch fiction factory continues. Sabi ni Bernadette Villarama Ramos, tell it to the Marines BP, inimbestigahan ninyo sarili mo. Sabi ni Mark Gallianito, under oath para suabe, unscript, wag sa camera. Sabi ni Arcons Cab, unfortunately, sabit kayo dyan. Sabi ni Jose D. Castro, another narrative about DepEd laptop controversy that she never divulged when she was asked several times during previous interviews. Ang maniwala sa mga
kwento ni Sarah mga kababayan, may saya din. Hindi lang moron, idiot, may sayad pa. Pag naniwala kayo sa kwento niya. Di ba pa? Ayan man lang ang ating short video mga kababayan dito sa ating Life with Dan TM podcast. Atid sa inyo nitong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley from Australia mga kababayan. Sa mga gusto na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravilla sa Facebook. Yung gusto na negosyo po nito, magpa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Lagi ninyong tatandaan po, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.